1, 2, 3 ah. 1, 2, lumpat. Ay! 1, 2, 3. Go. Lumpat na. Hi mga kasarang! Hi! Hi! Okay, so good day po sa ating lahat. Welcome sa another episode po ng aming vlog wherein we are going to discover Municipality of Norala, yung tinaguriang Rice Bowl of the South or Mayad nga Norala sa aton nga tanan. So we will going to discover kung ano yung mga tinatago nilang spots as we check on social medias. Marami silang mga spots dito. So try po natin i-discover yan. So sa mga bago po sa aming channel, please don't forget to click on the subscribe button. Write a comment po sa aming mga video and then share na po yung mga videos po namin para lahat po ng mga tao sa South Cotabato or the whole Philippines as well as the whole world rather. Wow! Ambisyosa! Makakapanood po ng aming video. So for today's episode is apat lang po kami. So I have Lemore, I have Tuyeng, and of course Melvin. But then try po nating ipakita or try naming ipakita sa inyo or ipapakita namin rather sa inyo kung ano yung maganda dito sa Norala, South Cotabato. Norala, South Cotabato is a third-class municipality dito po sa ating province. But then we will going to showcase yung municipality po nila. So, let's go as we discover this third-class municipality. Okay, so guys, I'm with Joey Maliobacera, one of facilitators sa site na to. So, youth president ka sa Purok nga ni. So, the same thing with the previous two spot na pinuntahan namin. Of course, meron din sila mga facilitator which is according doon sa ila, project sang youth. Yes. Tama. So, paano ka mo nag-come up sang sininga idea sa inyong Purok? Pwede una sa nugget. September 5, sir. First is yung meron po kaming GC na Maricat. Tapos sinabi po ng advisor namin na palitan daw sa name na Tabing Ilog Eco Park. And then doon po kami nag-start. And September 6 is first meeting namin po na nag-come up po kami ng magpulot po ng basura mula dito sa highway at pupunta doon sa last part ng Purok na to. Tapos then September 7 is roadside wide ano na siya? Widening. Opo, nag-pick up of cellophane and second day na to, sir. Tapos and 8 is naglimpyo na kami diri sa entrance sa amon nga Eco Park. Then September 9 is after the day nagimo kami sinang concert ng bilog.
bilog, then ng duyan, tapos and then sa objectives is objective of the project is first is to showcase the skills and talents of the arts of our youth and like local artists, sir. Second is to strengthen unity and healthy relationship among the member of the Purok Riverside. Then to provide visitors with opportunities to experience attracting local communities. And then to promote and advocate local tourist destination Okay. here at Tabing Village. So normally according man sa ila dito, though tatlo lang kamo kapurok ang Yes, nag-participate. actually sir, kami po yung nauna dito na gumawa. Opo. Participate Yes, kay participate. ideas ang youth or Oo. SK nyo. Ah, Ano name sa SK gani? Dire? SK Chairman? Chairman, si Mr. Jeremy Padora. Jeremy Padora. Opo. Okay. So siya nakaisip sini para mag-come up kamo sang idea nga para mayara sang kadtuan ang mga tao, tama? Ang project naman nabi sa barangay Sir Kwan ng ano siya nung ano na siya ng puro ano na Widening. oo widening tapos beautification palakat Oo. sa Purok Center. Then amo ni siya ang naisipan diri sang youth nga himuon kay wala man to siya nadayon kay next year pa man daw ang contest ang Purok beautification. Okay. So oo amo ni siya ang na-come up namon nga himuon diri. So normally everyday mga pila ang guest nyo nga ma-accommodate Na na. weekend na kami sir Sabado Domingo. Pero kung weekdays, Kung weekdays na kung may maglakat diri nga weekdays, paano siya? okay man sir ng damo man. Kaya man gyapon sa tao diri. Oo, may gabantay na siya diri sir. Oh. Tapos ang ako niya mga youth members amo na siya facilitate para kung aga maglimpyo. Oo. Mag, Pero aring lupa nga ni private ni siya. yes, private sir. Tapos kumbaga na ano na kuha na lang sang Oo, tagya. Oo, para himuan sa mga mo okay. Nice man siya actually. At least nakaisip ang youth ninyo sang amo sa nimyara pala sang pagkabisihan ng mga tao nga ano. So, okay. So, let's actually try to discover kung ano yung mga views inside this Purok. So, continue on watching guys as we tour you around sa area po natin. Hi guys, so we're actually here sa ito yung tinatawag nilang Maleficent Dark Place. It's actually located in Barangay Dumagil, Purok Bailon. So I actually have Jeff Red, one of facilitator sa place pa na to. So let's discover kung paano siya nagsimula. This place is actually located sa Purok Bailon. Well, paano siya nag-start gali, Jeff? Yes, nag-start kami sir nang encourage kami sang SK chairman nga magsali sa ni nga event para ang tao may ara ang adtuan kag may balik-balikan sila nga place kag may lagawan sila sir. Okay. So, yung entrance fee pag pumasok kayo dito is actually 10 pesos. But of course, we have to follow safety protocol. So, Yes. normally, ito yung entry nila sa purok nila. One of purok here in Dumagil. So, it's more on native, Yes tama? sir, more of native lang to sir kay para ang aton nga budget hindi lang siya maadto sa kumbaga sa aton nga ano nga design Oo. kundi magamit man namon siya nga as official sang youth. Oo, so at least yung mga product na ginamit nila is makikita lang siya sa paligid. Like for example, ito, grass, makikita lang siya actually sa mga paligid din. We have anahaw. So, yung anahaw actually is nandyan lang din sa paligid as well as yung bamboo. So, bamboo ito.
And then, tawag dyan, tawag sina? Bamboo rin po, sir. Yung Bamboo din maliliit siya, lang na. maliliit. So, yan. These are all the product of this barangay actually. So, normally maliit lang siya actually, pero nice yung kasi entry nila actually to sa contest. So, try nating pasukin. Samahan kami ni Chef para ma-check po natin. So, meron siyang welcome. So, if we're going to go inside, ito yung makikita nyo. So, meron din silang mga plants actually. Yes. May mga cactus din. So, ito yung entrance niya. So, ito yung mga coconut product ng place na to. So, it's actually more likely you can actually take photos for your Instagram and Facebook. Anong name ng SK chairman niyo? SK chairman pa namin si Jeremy Padora po. Okay, so Jeremy Padora. So, thank you for naisip mo yung at least yung concept na to para at least yung mga tao sa area nyo is meron ding pupuntahan. Even nga kami na malayo dito, we were able to check yung mga post about this place. So that's why pinuntahan namin. So sa taas, ano makikita dun sa taas? Yung kumagay po yung sign po, yung pakpak po yun ni Maleficent. Ano rin po yun, gawalin po yun sa coconut. Yung ano niya pa, yung kumbaga yung dahon niya po pala na coconut. Doon po sa itaas. Oo po. Okay, so let's go up there kung ano yung makikita natin. So, eto, product din to nila. Opo, bunga lang po. Bunga ng kahoy. Opo, bunga ng kahoy lang po. So, every step actually meron Meron po tayong yung kumbaga yung sayings or what is, ano ang sa naman? Stand together and love one another. So, every step, at least, meron kang quote na makikita. makukuha or magagamit, kumbaga. So, pwede mo siyang, or at least every step, mababasa mo siya. Yes, so, try nating akitin kung ano meron dito. So, this is actually the upper view, yung pinakataas ng Maleficent Place. Nice siya kasi you can see the farms. Ito yung pakpak ni Maleficent. So, as you can see, made of native product pa din siya. Sa Lubito, no? Opo, sa lubi po to siya. Sa niyog siya. Ito yung, tawag sinikani. Nalipat ko. Basta sa made of niyog siya. Very nice, actually. Very nice yung concept. So, as you can see, ito yung mga nakikita sa kagubatan, sir. puno ng kahoy. Opo, pinasok yung talaga to. Para makuha lang to. So, pwede mo i-invite yung mga nearby places na pumunta dito. Ay, okay po. Yes, hello po. Gina-encourage tigid ka mo nga maglakat diri sa amon nga porok kay hindi lang gini siya amo ang inyo nga makita kag masaksiyan sa amon, kundi ang kung paano man namon siya na work kag paano naman siya nabuo ning Dark Maleficent Place. So, thank you kung makadto man ka mo or hindi, pero at least na-encourage man kami ni sir nga influence ta kamo nga para mag-adto diri. So, thank you. So, sa luwat ang address is Purok Baylon po, located at Dumagil. Opo. Sa way lang siya pakadto sa Takurong. If you're traveling from Norala, makikita yung place or madadaanan niyo yung place ito kasi may sign naman sa street. Opo. So you can drop by actually and take photo. Maliit lang yung place pero nice siya. You can take photos for your Facebook and Instagram. Opo.
Okay guys, we're actually here. It's also a part of Norala and a part of Dumaguel. So another purok, which is Purok Garrido. This is actually their entry sa tinatawag nilang contest. So we'll try to check kung anong meron doon. But then before we can actually enter the place, of course, we have to follow their safety measures. So kailangan po nating mag-logbook. And then, kailangan po natin magbayad ng ating entrance fee. Nahirapan ako huminga sa mask. Okay, so let's go guys as we actually go ahead and check kung anong meron dito. So we'll just wait for our turn and then maglalagbook tayo to follow their safety measure. Desa, sir. Sir, pa. Sir. 48 bakla. Good, sir. Balik. Desa, sir. Wait lang. Ay, naka. Okay. CCTS na dapat. So, sa mga pupunta dito, please bring your CCTS or if wala man, you can actually go ahead and mag-logbook po sa kanila para ma-trace nila yung mga pumapasok na tao. So, pila entrance? 10 pesos lang. Entrance fee sa mga balak na pumunta is actually 10 pesos. So, since apat kami, 40,000. Sir, lagan sorang niya dito na, sir. Subscribe po. Thank you. So let's go guys. Let's go inside as we discover yung place dito sa Garrido. Okay, so pagpasok pa lang natin ng place, normally if mag-visit kayo ng area na to, hindi kayo magugutom because you can actually see sa baba, meron silang mga binibentang pagkain. So you can actually go ahead and buy foods and go up there to see the view. So let's check kung ano yung meron dito. So marami silang mga paninda. They actually also have fruits. So hindi kayo magugutom. So tingnan natin sa taas kung ano meron doon. Nakakahinga lang kasi paakyat. So from here, you can actually ayun pa actually yung aakyatin namin. So ganun pa siya kataas. Pero kaya, di ba? Yeah, very. So, hinihingal ako sa mask. So, parang normal lang siya actually kasi normal na bundok lang. Kasi may makita kong mga kambing. Ito, yung literal lang siya nga na bundok. Pero hindi namin alam actually kung ano meron doon. So, yung mga nakikita naming Facebook post actually is nice yung place, but then we will see. Talagang nice siya. Hinihingal ako. So later na muna guys, palitin natin doon kasi medyo nakakahingal siya. So guys, we're actually here sa taas ng area ng Lantaw Garrido. We're overlooking siya sa most of the places. I'm actually with Sir Richard, yung facilitator ng area na to. So tatanungin natin siya or siya yung mag-discuss or mag-explain sa atin paano nag-start ang place, sir, or paano nyo bala siya naisip nga naghimo kamo sang amo sini. Before tipon ang youth ng Barangay Dumaguel. Oo. So may ara kami organization nga Dumaguel Youth Assistance Committee for Community Development. Ang objective is to help the activities of barangay, especially ang sangguniang kabataan. So the organization may mga plan of activities. So itong beautification in every purok, isa sa mga activities ng organization. So sa Purok Garrido, so ginatawag nga Lantaw Garrido,
because nga Overlooking siya. overlooking ginalantaw namon ang purok. So nag-umpisa ini siya ginumpisahan sa mga youth. Tapos ang area is private Private property. pero area. kinausap namin to beautify. 85, correct. Ang materials iyagapon sang SK. or Samporo. landowner. Landowner. Oo. Nice. So and then nag-plan kami nga mag put up sang 10 stations. First station is circle. Circle out. Symbolize the unity of all members of the Purok. Oo. Then station 2 view deck, and then materials nga ginagamit is from Sa baba. sa palibot lang. Then ang station 3 is heart. So andyan. Then fourth station ito anchor, dahil ang landowner dito is seaman. And then maraming seaman dito sa Purok Garrido. Okay. And then next station doon sa Duyan, ito yung 6th station. So mayroon pa kaming 4 stations. Bubuhin. Next station is for OFW, Oo. farmers, religious sector, and then iyasang youth. Okay. So, bali amo ni siya ang contest gali sang Actually, this is Dumagil. not contest. hindi siya. This is an activity Activity na lang siya. i-contribute ng mga youth sa barangay Dumagil. Okay. Same with ano gali sa ginagawa. Same with the Maleficent sa Bailon and then sa Tabing Ilog. So sabay okay. kami niya nag-start. So, dalawa pa lang. Ano pang isa diri, sir man? Tatlo. Lantaw Garrido. And then next one is Maleficent Dark Place of Purok Bailon. And then Tabing Ilog of Barangay Dumagil. So, normally, mga pila ka guests ang ma-accommodate sang place nga ni sa isa ka adlaw. In regular days, Monday to Friday, there are the minimum is 500. 500 guests per day. Pero hindi yan sabay-sabay. Oo. Kasi from 4 o'clock, mayroong mga bikers nag-jogging. Then hanggang 5 o'clock. So, normally open siya from what time? Actually, mga 4:35 yan sa 4:30 a.m. until 5. Pero may mga itong mga days may mga Christmas lights na kami. So nag-limit lang kami hanggang 9 PM kasi may curfew at 10 PM. Okay. So as long as mag-follow lang sa safety Yes. measure ang aton nga mag-guest, pwede sila maglakat diri everyday or anytime pwede or sa as long as hours nga open lang ang area nga ni. Saan na siya nag-start gani sir? Actually nag-open kami October 25. October 25. So until wala siya sang Wala as siya. long as may mga tourist or may mga tao na nagalakat open Yes, sir. ang area. Okay. So sa mga planong pumunta dito, yun at least you can ask Sir Jeffrey sang history sang place nga ini at least ma-explain naman sa inyo. So let's tour around para ma-show namin sa inyo kung ano yung sinasabi niyang mga stations kanina. Pat. Ay! 1, 2, 3. Go. Lompat na. Go. 1, 2. Okay guys, so that's actually the end of our adventure. So yan yung makikita natin dito if pupunta tayo ng Norala, South Cotabato sa place ng Dumagil. So also we would like to shout out yung mga friends na nakilala namin sa pag-visit namin. We have Jimboy, hi Jimboy na taga Dumagil. We have Jeffred Valentine Panes. So sila yung tumulong sa amin sa pag-ikot doon.
At sa SK Chairman ng Barangay Dumaguil, good job. Dahil sa naisip mo na activity para sa mga youth natin. So again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel, please do click the subscribe button po and then share po yung video po na to until share po yung video po na to. Also, don't forget to click or write your comment kung ano yung mga request nyo or mayroong mga spot na hindi pa namin napuntahan, na hindi pa siya na-discover. We are here para i-promote yung place po ninyo sa mga friends namin, part of Laagang Surang, Mr. Lance, Tuban, hello, we miss you. So, marami ka nang na-miss sa vlog natin, but we're looking forward na makasama ka namin ulit sa vlog natin. So, guys, until next time, and thank you for watching. Bye-bye!